Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 11, 2025, Friday. Update tayo sa low pressure area na minomonitor natin na kasalukuyan ay nasa labas pa din ng PAR at mataas na ang chance nitong maging isang tropical depression sa loob ng 24 oras. Habagat umiiral pa din sa bansa. Bukod dyan, dalawang bagyo ang posibleng lumitaw next week at patuloy na nagbabago ang kilos. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility, ayon sa pinakahuling ulat ngayong umaga ng Pag-asa, ay meron ng high chance of development para maging isang tropical depression. Bagamat wala pa ito sa loob ng ating bansa, mahalagang bantayan natin ang galaw nito dahil maaari itong makaapekto sa panahon sa mga susunod na araw. Patuloy na nakakaapekto sa ating bansa ang southwest monsoon o habagat na siyang pangunahing dahilan ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Pilipinas. Ngayong araw, inaasahan ng paminsan-minsan at madalas na pag-ulan sa mga lalawigan ng Western Visayas, Negros Island Region, Palawan at Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulang ito ay bunsod ng habagat at may posibilidad na magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa lalo na sa mga lugar na mababa o bulubundukin. Sa Metro Manila, Mindanao, natitirang bahagi ng Visayas, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas, asahan ang maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Dala pa rin ito ng southwest monsoon at may banta ng biglaang pagbaha o landslide lalo na kapag lumakas ang buhos ng ulan. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng panandaliang ulan o thunderstorm. Kahit hindi ganoon kabigat ang pag-ulan, importante pa ring maging alerto lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Now, kung titingnan natin yung galaw ng low pressure na malapit ng maging bagyo, sinasabi sa European model na patuloy itong lalakas at kikilos ito pahilaga. Pero masusundan agad yan ng isa pang low pressure na uusbong dito sa silangan. Ayon sa pinaka-latest data, inaasahan na ito ay magiging bagyo at kikilos para tawidin ng extreme northern Luzon. Again, masyado pang maaga ang forecast na ito. Marami pang pwedeng magbago dyan sa mga susunod na araw. At ipinapakita ng modelo ngayon na may kasunod pa ito na mas malakas na bagyo. Although pataas ang galaw nitong isa, pwedeng magkaroon ng hilahan. Ang mga bagyong ito kahit hindi direktang tumama sa lupa ay siguradong palalakasin ang habagat na magdadala ng maraming pag-ulan sa bansa. Halos pareha sila ng forecast ng GFS model. Kailangan lang natin ito patuloy na i-monitor kasi marami pang pwedeng magbago sa lakas at direksyon ng bagyo. Hindi natin isinasantabi ang posibilidad na pwede itong mag-landfall. Kaya't mahalaga ang patuloy na pagmomonitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.